Finally, nagbabalik na si Yuji Itadori and this time, hindi siya magpapakita lamang. Gagawa talaga siya ng move at aatakihin niya hindi lang ang mga Simorians kung hindi ang mga sorcerers mula sa Jujutsu Tech. Napakatinding aura farming moment. Isang atake lang gamit ang kanyang blood manipulation curse technique, winipe out niya ang lahat ng mga individuals sa loob ng isang building. Dito din natin makikita ang napakatinding bakbakan na naman sa gitna ni Mahoraga at nitong si Dabura, na kung saan maa-awaken nga itong si Dabura. Makakagalaw siya at sub-light speed, near light speed, at kaya niyang mag-create ng mga normal na mga atake na para bang nagke-create ng effect na nagagawa ng fuga. At ang isa sa pinaka-importante at pinaka-delikadong pangyayari sa chapter na ito, natutunan na ni Dabura na gumamit ng reversed curse technique. Dito nga ba matatapos ang kanyang fraud allegations? Definitely yes. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 19. Ang title ng chapter na ito ay Rapid Progress dahil makikita natin dito guys kung gaano kabilis ang growth ni Dabura, kung gaano kabilis niyang ma-overcome ang kanyang weakness na nakita natin sa previous chapter. Simula pa lamang ng chapter ay makikita na natin na napakabilis na talaga ng movement speed nitong si Dabura. Kahit alam natin na nakapag-adapt itong si Mahoraga sa kanyang light curse technique, hindi pa rin siya makasabay sa movement speed ni Dabura. Inaatake nito si Mahoraga ng sunod-sunod, however nagagawa pa rin itong si Mahoraga na makapag-regenerate. Dahil dito ang nasa isip ngayon nitong si Dabura ay mas pabilisin pa ang kanyang movement speed. Dahil kung iisipin nyo nga guys, mas mabilis na speed, mas malakas na atake dahil mass times speed equals force. Sa sobrang bilis ng paggalaw nitong si Dabura ay nawawasak ng mga building na dinadaanan niya. As if, sa sobrang lakas ng impact ng ginagawa niyang pagyabag, nawawasak maging ang iba pang mga bagay sa paligid niya. Dito din natin makikita na almost as if, sa sobrang bilis ng movement nitong si Dabura ay dumadami na ang mga shadows or ang after images nitong si Mahoraga sa kanyang paningin. Pero hindi pa rin siya nasasatisfy sa speed na ito, mas lalo niya pa talagang binibilisan. At habang umiipon siya ng mas malakas pang momentum, nag-prepare na siya ng isang napaka-OP na atake. Gamit ang kanyang kanang paa, tinatangka niyang sipain itong si Mahoraga ng ubod ng lakas. At dahil nga doon guys, since sobrang bilis na ng movement nitong si Dabura bago niya i-launch ang kanyang atake, napakalakas ng impact na na-create nito. Maging si Mahoraga hindi napansin ang atake nitong si Dabura hanggang sa dumating ng atake at nag-land na ito ng contact sa kanya. Ang simpleng ataking yun nitong si Dabura nakapag-create ng napaka-OP na shockwave. Kung hindi nyo pa alam guys, kahit ang pinakamaliit na bagay na ilo-launch mo at maximum speed, sa point na sobrang bilis na nito, kapag nag-land ito ng contact sa isang target, magke-create ito ng ubod ng lakas na impact. At yun ang nangyari sa atake nito ni Dabura. Nawasak ang buong area na pinag-launchan niya ng atake. Tulad ng makikita natin dito, it's almost as if it is a miniature version ng fuga. This just proves na talagang hindi pa talaga seryoso si Dabura before, na para bang kaya nonchalant lang siya, akala niya mapapatay niya ng ganun kasimple si Mahoraga. At ngayong seryoso na siya, alam niya na nasa bingit din siya ng kamatayan, dito na lumalabas ang kanyang full potential. Pero kahit na ganun guys, nakapag-regenerate pa rin si Mahoraga. At ang masama pa dito, ayon nga dito kay Dabura, kung nakapag-regenerate at naka-adapt itong si Mahoraga sa complex light technique niya, mas mabilis itong makakapag-adapt sa kanyang raw and brute force. Rason kung bakit kailangang mas mabilis, bago maka-adapt na naman si Mahoraga kailangang makapatay niya na ito. Pero kahit na ganun, para bang na-reach talaga dito ni Dabura ang kanyang awakening. Kahit alam niya na nasa delikadong sitwasyon na siya, hindi siya natatakot, hindi siya kinakabahan. Dahil kahit na daw ganun, for the very first time in his life, kahit na nahihirapan siya, nag-e-enjoy siya sa laban. Isang bagay na ngayon niya lang naranasan dahil never pa nga siyang nakatapat ng isang kalaban na kailangan niyang seryosohin. Ganon din naman para kay Mahoraga, kitang-kita natin na nakangiti at para bang talagang niloloko pa rin siya nito. However dito guys, sa susunod na panel, alam kong meron sa inyong mapapasabi ng mga masasamang words dahil parang mapapansin natin dito sa panel na ito na napaka-zesty ni Mahoraga at nitong si Dabura. However, wag kayong mag-isip ng masama guys, hindi talaga ito nangyari. It's as if itong tumatakbo sa isip ngayon nitong si Dabura na para bang sa laban niya kay Mahoraga,
Although oo, napaka-delikado, napaka-dangerous ng duel na ito, na-enjoy niya ito. Itong depiction and portrayal ng imagination at ng feelings ngayon nitong si Dabura dahil it is the very first time nga na nag-enjoy siya sa isang duel, sa isang laban. May hahalin tulad natin ito sa naramdaman na ecstatic feeling, sa awakening na naranasan noon ni Gojo kaya medyo para bang nabaliw siya. However, nang dahil lang nga sa dulot ng ataking yon nitong si Dabura, tulad ng nabanggit natin, hindi yun kayang i-withstand ng kanyang katawan. Rason kung bakit, kahit sarili niya yung atake ay nawasak ang kanyang kaliwang paa. Kung titingnan, hindi naman ito completely sumabog o natanggal, pero ayon dito kay Dabura, magiging nuisance lang ito. Magiging sagaba lang ito sa kanya dahil paano pa nga ito magpe-perform kung ganito na ang kanyang kondisyon. Ayon kay Dabura, mas maigi pa siguro na putulin niya na lang ito. Pero pumasok sa isip nitong si Dabura ang nabanggit noon ni Maru at nitong si Usami na mayroong isang espesyal na ability ang mga humans, isang special treatment para mag-create ng instant healing factor, instant regeneration na hindi nga nila tinanggap before. Napaisip siya, paano daw yun maipe-perform ng mga humans? Napansin din nitong si Dabura na all throughout this fight, kapag tinatamaan at kapag naglaland ng contact ang blade ni Mahoraga sa kanya, may nararamdaman siya na kakaibang feeling as if para bang may positive energy na tumatama sa kanya dahil alam and aware naman itong si Dabura na ang cursed energy nanggagaling sa negative energy. Ngayon, balak nitong si Dabura na mag-create ng positive form of energy para ma-perform ang tulad ng sinasabi ni Usami na healing factor. At hindi nagtagal guys, immediately and instantly natutunan yung i-perform ni Dabura. Which means, natutunan ni Dabura na gumamit ng reverse curse technique nang walang nagtuturo sa kanya nang nalalaman lang niyang konsepto. Just imagine what kind of genius this guy is. Now, at this point, it is undeniable. Literal na Sukuna level and Gojo level talaga itong si Dabura. Dahil isipin nyo guys, kung napaka-OP ng kanyang light technique at kung kaya din niyang mag-launch ng mga raw power attacks na empowered lamang ng kanyang movement speed at kaya niya ding i-heal ang damage na naidudulot nun sa kanya, kaya niya itong spam. Kaya niyang tadtarin ng ganitong klase ng atake ang kanyang kalaban. Napaka-OP. Truly terrifying. Pero dito na guys, mangyayari ang pinunta nyo sa video na ito ang pinaka-aantay nyo all throughout these years na hindi pa nagpapakita ang ating GOAT. Magbabalik siya ngayon. Pinag-uusapan ng buong Japan kung ano daw ang dapat nilang gawin sa Tokyo. Dahil ngayon guys, nangyayari nga ang duel na magdedesisyon ng kung ano talaga at kung sino ang magti-take over sa lugar na yon. Pero hindi nila inaasahan, mayroong isang individual na nasa ibaba ng kanilang headquarters. Nasa baba ng building nila. Anong ginagawa dito ng taong ito at hindi din nila alam kung si Murian ba ito isang human. But for us readers, alam natin kung sino ito. Walang iba kung hindi si Yuji Itadori. Ayon kay Yuji, ine-expect niya talaga na at some point magkakaroon talaga ng ganitong klase ng conflict. Kaya naman ngayon, para bang nandito na siya para tulungan sila na ayusin ang gulong ito. Pero sa ibang paraan, hindi sa paraan na kilala natin si Yuji before. Dito ay nagtataka ang mga humans at agad na bumaba itong si Mino. Balak niyang pigilan ng kung sino mang individual na ito, not until ma-realize niya na ito ang hinahanap nila. Walang iba kung hindi si Yuji Itadori nga. Nagulat na lamang si Mino nang biglang mag-enter ng stance itong si Yuji dahil binabalak niya palang mag-launch ng isang piercing blood attack. At ang piercing blood na ito guys ay on another level. Kung akala nyo na napaka-OP na ng piercing blood na ginamit dati nitong si Sukuna, ang imitation ng piercing blood na ginamit niya ang water ng Max Elephant, ang piercing blood ni Choso, napaka-OP ng piercing blood ngayon nitong si Yuji guys. Hindi lang isang arrow, napakaraming multiple barrage of arrows mula sa kanyang piercing blood. Ang atake niyang ito ay tinadtad ang lahat ng mga individual sa loob ng building na yon. Hindi lang mga Simurians, hindi lamang ang mga Jujutsu Tech Sorcerers. Kung hindi, maging iba pang mga miyembro ng Jujutsu Tech na hindi naman marunong gumamit ng curse technique. Napakatindi at kung titingnan nyo nga guys ang panel na ito, sa bawat bintana ng building na yon, umapaw ang atake nitong si Yuji Itadori na para bang sinigurado niya na walang kahit na sino sa loob nun ang hindi tatamaan.
At dito nga guys, ayon kay Yuji, siguro daw ay nasobrahan ng ginawa niyang atake as if kinontrol niya pa yon, as if nag-hold back pa siya pero nagawa niya ang massive attack na yon. However, this is where the chapter ends at makikita natin dito si Mino na gulat na tinatawag si Yuji Itadori. Para sa mas malinaw, mas kumpleto at confirmed na mga details tungkol sa chapter na ito, magkakaroon tayo ng full chapter review para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 19 which will be out by this weekend. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng video na yon. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.